Mga kababayan, magandang araw po. Kumusta po kayong lahat? Pag-usapan po natin itong si Sara Duterte at ang kanyang pagiging konsentidora at ang kanyang pagiging makapal ang mukha. Alam po natin na yung mga nangyari sa nakaraan, sa totoo lang mula pa noong 2022, marami na pong nangyari na mga kontrobersiya na kinasangkutan itong si Sara Duterte. At yung ipinapakita niya po na pag-uugali. Okay? Ito ay Vice President na ang sabi nga nila, isang heartbeat na lang ay Pangulo na. Magiging Pangulo. Nakatakda, nag-aambisyon na maging Pangulo. Pero sa pag-uugali po, malayo sa karakter ng isang leader ng isang buong bansa. Ang isang masamang ugali nito ni Sara ay yung pagiging pikon, palaasar, at childish, parang bata. Palaaway, war freak, di ba? Inaaway si Martin Romualdez na hindi naman siya inaano. Walang utang na loob pati. Di ba nung tumakbo ka, Sara? Tumakbo ka ng Vice President, sino ba nag-alaga sa'yo? Alagang-alaga ka doon sa partido na umampon sa'yo? Si Martin Romualdez ang naging manager mo. Ikaw mismo nagsabi na alagang-alaga ka niya. Ang trato sa'yo parang prinsesa. Pero ito ngayon, porke nanalo ka na, mas mataas ang posisyon mo, tinatawag-tawag mo ng tambaluslos itong si Martin Romualdez. Alam mo, sa totoo lang, ikaw ang tambaluslos. Babaeng tambaluslos. Ikaw ang nangaaway, ikaw ang naninira, ikaw ang namumulitika ng napakaaga. Ang sama ng ugali po nito ni Sara Duterte na gusto ninyong ipalit kay Bongbong Marcos. Ang totoo, hindi naman talaga siya pampangulo eh. Ang kanyang intellect, karakter, tapang lang meron eh. Tapang na, kung tutuusin, ang klase ng tapang niya ay hindi maganda kasi palaaway siya eh. Na mahilig pumatol. Wala sa lugar. Wala sa lugar ng mga galit. Parang bata nga. At ang talino niya eh, hindi naman pang presidente. Ba't ikaw, Sultana, pang presidente? Hindi. Pero marunong akong tumingin. Marunong akong tumingin ng karakter na pwede pang pangulo, pang leader. Wala siyang leadership quality. Hindi siya pang pangulo. In short, ang bagay lang sa kanya, doon sa local, doon mag-mayor. Posible hanggang governor, pwede. Pero pangulo ng bansa, no way. Hindi nga marunong mag-speech. Hindi nga marunong duwag nga makipagdebate. Tingnan mo nung 2022, humarap ba yan ni minsan sa isang vice presidential debate? Di ba hindi yan sumisipot? Kasi takot. Takot sa debate. Kasi walang alam. Kasi bobo. Bobo po yan na klaseng tao para maging pangulo. Hindi yan pang pangulo. Kahit na pangalawang pangulo pa, hindi rin pwede. Kasi yung pangalawang pangulo, yan ang papalit sa pangulo pag hindi na pwede yung pangulo. So, pang pangulo. Pero, yung attitude niya, yung behavior niya, yung intelligence niya, yung kanyang emotional quotient, intelligence quotient,
Hindi pang pangulo. Pang mayor pwede. O hanggang governor. Kahit nga House of Representatives, hindi siya pwede. Abogado nga, pero hindi mo naman nakikitaan ng trait ng isang abogado. Di ba ang isang abogado, matatas magsalita, accurate, eloquent, magaling sa debate. Bakit itong abogado na ito takot sa debate? Alam mo ko siguro kung humarap ito doon sa vice presidential debate, lalampasuhin ito ni Waldin Bello Sino pa yung mga ibang kalaban niya doon? Si Tito Soto, si Kiko. Doon sa lahat ng mga tumakbo na vice president, ito yung pinakabobo Pero tingnan mo, nanalo. Bakit? Bakit siya nanalo? Kasi binitbit siya ni Amy Marcos. Kagaya ng ginawa ni Amy Marcos doon sa tatay neto na sinuportahan kaya naging pangulo. Ngayon tuloy na problema tayo dahil walang utang na loob. Matapos siyang suportahan maging pangulo na nga. Ngayon yung kapatid nung sumuporta sa kanya gusto niyang patayin, sinisira, gustong patalsikin. Yun na nga, ang worst, gusto niyang patayin Paano ko nasabi? Di ba nasabi niya doon sa speech niya kung pasalamat ka, hindi na ako pangulo ngayon, kasi kung pangulo pa ako ngayon, kasama ka doon sa mga natukhang. O di, gusto niyang patayin si Bongbong Marcos? Hindi ba malinaw yun? Ngayon, balik tayo kay Sara, na bukod sa kanyang kabubuhan, alam mo ang mayroon lang naman kay Sara, ganda at saka angas. Yung bang pagka-war freak, strong din naman ang personality, pero yun nga, strong na pangbasag ulo, pangkanto, hindi pang estado. At ang pinakamasama, traidor. Traidor ba ka mo? Paano mo naman nasabing traidor? Hindi ba? Itong ginagawa niya kay Bongbong Marcos, hindi yan pagtatraidor? Yung sinisiraan, minumura, pinagbabalakang patayin, pinagbabalakang patalsikin, itong boss niya, kapartner niya, na si Bongbong Marcos, pangulo ng bansa. Pero, hindi man lang siya mag-sorry. Nag-sorry man lang siya kay Bongbong Marcos, na dapat marinig ng publiko ang kanyang pag-apologize. Nilait-lait nung kapatid niyang si Baste. Tinawag na tamad. Pinagre-resign. Pero, ano man lang ba ang ginawa niya para kay Bongbong Marcos? Na siyempre natural, nasaktan yung tao. Kahit ganyan yan, pangiti-ngiti, pero siyempre may damdamin din yan Nasasaktan yan. Hindi lang pinapakita. Hindi naman yan robot. Buhay na tao yan. May pakiramdam. Doon lang po natin makikita kung anong ugali mayroon ito si Sara. Biruin mo sa ginawa ng pamilya niya, ginawa nung kapatid niya, nung tatay niya. Ebidensya. Yung nangyari noong January 28, doon sa Davao Prayer Rally, kung saan talagang lantaran, straight, diretsahang paninira,
diritsahang pananakot, pagbabanta. Di ba? Ano man lang ba ang ginawa ni Sarah? As in, parang walang nangyari. Pero yung baste, sabi ni Amy, nagsorry daw sa kanya. Nagsorry? Malay natin kung totoong nagsorry talaga. Dapat kung nagsorry siya, publicly. Para marinig natin na talaga nagsorry siya. Do ibig sabihin nagsorry siya, na-realize niya na mali yung ginawa niya. Di ba? Ito namang Amy, isa rin eh. Itong magkaibigan ito, ewan ko kasi ang magkaibigan, alam ko ang magkaibigang nagtatagal ay yung magkaibigan na ang pinagsasamahan ay kabutihan. Ito, anong klaseng friendship mayroon itong Amy Marcos at Sara Duterte? Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? Parehong may masamang kalooban eh. Do you think na hanggang wakas hindi yan magsasaltikan? Parehong konsentidor. Itong si Sara, konsentidora. Imbis na pagsabihan niya yung kanyang ama, yung kanyang kapatid. Pero, wala lang. Parang may go signal siya dyan eh. Okay sa kanya na lait-laitin yung boss niya, yung Pangulong Bongbong Marcos. Okay lang sa kanya na murahin ng tatay niya. Anong klaseng tao yan? May ginawa man lang ba si Sara? May narinig ba tayo sa kanya? Na yung ama niya, in public, minumura yung Pangulo natin? Anong klaseng mga tao ito? Anong klaseng pamilya to? Anong klaseng upbringing ang ginawa nitong Duterte na to sa mga anak niya? Palibhasa, pare-pareho. Like father, like son, like daughter. Iisa po, talagang mag-aama nga, magkakadugo. Pare-pareho ng karakas, pare-pareho ng hilatsa. Eh, hindi na tayo magtataka kung bakit ang mga anak ni Duterte ay ganyan ang mga asal. Kasi may pinagmanaan. Hindi lang siguro pinagmanaan, kundi yun ang training. Klaseng pamilya to. Klase. Di ba mga kababayan? Anong tingin ninyo sa pamilyang to? Konsentidora itong si Sara. Imbis na magkaroon siya ng compassion doon kay Bongbong Marcos, publicly, kinampihan pa niya yung kapatid niya na nanlait dito sa Pangulo natin. Brotherly love? Excuse me. Klaseng brotherly love yan. Konsentidor. Pare-pareho kayong mga konsentidor. Ikaw, Sara, konsentidor ka sa masamang gawain ng ama mo. Masamang gawain ng kapatid mo. Pare-pareho kayong nagkukonsintihan. Tingnan natin kung saan kayo dadalhin niyang sama ng mga ugali ninyo. Masyado ninyong ginagalit ang Marcos. Mga walang hiya kayo, ang kakapal ng mukha ninyo. Porque nakikita ninyo na pangiti-ngiti lang, hindi kayo pinapatulan, namimihasa kayo. Para na kayong, wala na kayong karespe-respeto sa tao. Na kung tutuusin, hindi naman yan basta tao lang eh. Pangulo yan ng bansa.
My goodness, mga kababayan, saan ka makakita ng dating Pangulo ng bansa na mumurahin yung nakaupong Pangulo? Ano ang ipinapakita? Gustong ipakita ni Duterte dito sa Pangulo natin na wala siyang respeto sa Pangulo natin. Na itong Pangulo natin hindi dapat irespeto dahil ultimong ito nga na Vice President, itong dating Pangulo, hindi siya nirerespeto. So, ipinapakita niya sa mga tao na dapat wag din nating respetuhin itong si Bongbong Marcos. Anong klaseng mga tao ito? Naku, kung hindi lang masama na talagang dapat ihiwalay yung lugar nila. Kung ma-scoop out lang sana yung Davao na yan, ihiwalay na natin sa Pilipinas. Itapo natin dun sa China. Doon sila. Yung mga sumusuporta yan sa Duterte, o din doon kayo. Kaso hindi ganun eh. Intact nandito sa loob ng mapa ang Davao. Yan ay teritoryo ng Pilipinas. Teritoryo na hindi pwedeng ipamigay. Yung mga nandiyan sa Davao, ng mga traidor at walang respeto, yan dapat ang tanggalin. Scoop out. Ang saya-saya siguro kapag dumating na dito ang mag-aaresto sa kanila. That will be the happiest day in pwede bang Philippine history? Hindi naman siguro. Contemporary time. At least for the duration of this Marcos administration. The happiest day. Happiest moment. Ang tagal. Sana dumating na. Sana dumating na ang araw na ipaaresto ng ICC itong mag-aamang ito at ang kanilang mga kabig. Wala na sila, para sa akin mga kababayan, wala na silang karapatang tumira dito sa Pilipinas. Alam mo kung bakit? Kasi wala naman silang pagmamahal sa Pilipinas eh. Wala silang pagmamahal sa Pilipino. Itong ginagawa nila, walang pagmamahal sa bayan niya. Unang-una, binabastos ang Pangulo, minumura ang Pangulo, minumura ang mga Pilipino. Hindi nyo narinig doon sa speech niya? Putang ina mga Pilipino. Tapos, kumakampi sa China. Eh di dapat lang po na paalisin natin yan. Wala silang karapatang tumira sa Pilipinas dahil sila ay hindi makapilipino. Di ba yung mga traidor ang traidor dapat pinupugutan yan eh. Di ba nung panahon ng giyera, yung mga makapili, pinapatay yan eh. Itong ginagawa nila, pagtatraidor po ito. Tapos ngayon gusto pang ihiwalay ang Mindanao, nandamay pa. Bakit Duterte? Sigurado ka ba na gusto ng lahat ng mga taga Mindanao na sumama sa'yo? Bobo na lang po ang taga Mindanao na susuporta dyan. Alamin ninyo kung ano ang kahihinat na ninyo bago kayo sumang-ayon. Dadalhin kayo dyan sa impyerno. Sabihin ko sa inyo. Impyerno ang pagdadalhan sa inyo. Hindi paraiso. Sana mag-exile na lang sila. Lumipat na lang sila ng China. Total China naman po ang mahal nila eh. Hindi nila mahal ang Pilipinas. Wala silang amor dito sa bansa natin. Ang amor nila yung China eh. So para sa akin, wala silang karapatan dito. Ang may karapatang tumira dito sa Pilipinas
ay yung mga nagmamahal sa bayan, nagmamahal sa kapwa Pilipino, nagmamahal sa Pilipinas, yung hindi nagtatraidor. Kaya kahit na itong mga vloggers na ito na kampi sa Duterte, kampi sa China, pati po yan. Hindi lang sila Duterte, pati yan yung mga kabig na yan ng mga kampon na mga maka-China. Wala silang karapatan dito, mga kababayan. Mga pro-Duterte vloggers na yan. Sana nga kung maaari lang, kapag ipinatapo natin itong mga Duterte, kasama sila. Tapo na yan sa China. Yun ang gusto nila eh. Yun ang mahal nila eh. Sige, doon kayo sa China, maranasan ninyo kung ano ang dinaranas ngayon ng mga Chinese citizens. Danasin ninyo. Ito ang si Sas, di ba, nandun siya sa China? Parang umuwi na yata. Pinabalik na yata ng China. Di ba mga kababayan? Tama ba yung sinabi ko? Na yung mga traidor sa Pilipinas, traidor sa Pilipino, walang karapatan dito. Wala. Hindi sila Pilipino. Hindi sila mga Pilipino, hindi sila Pilipino. Walang karapatan tumungtong sa lupain, sa lupa ng mga Pilipino. Dahil ang pagtatraidor po, pagtatraidor sa kapwa mamamayan, yung pagtatraidor ang equivalent niyan kamatayan eh. Di ba? Di ba nung panahon ng giyera, kapag tinraidor mo, itinuro mo sa kalaban yung kaibigan mo, dahil tinraidor mo, o di ba? Yung kaibigan mo na tinuro mo, tinraidor mo, papatayin yan eh. Kaya ang equivalent po ng katraidoran ay kamatayan. Kaya alam niyo kung ako lang ang Pangulo, ay itong mga traidor na to, firing squad dapat yan eh. Kaya kaso, problema natin, sobra namang, wala na sa lugar na kabaitan ng Pangulo natin. Yan ang problema. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang, mayroon pa yata. Hanggang dito na lang muna. Kasi medyo gasgas na naman ang lalamunan ko. Okay? Maraming salamat po at pagpalain nawa ang ating bansa.